Buwan ng Mayo nang umalis ako papunta sa siyudad ng Bacolod. Magandang lugar, maraming infrastruktura at halos walang pinagkaiba sa Manila, ngunit mas mapayapa at tahimik ito kumpara roon. Sa loob ng 1 linggong pananatili sa isa sa mga hotel na pinagmamalaki ng lugar, ay roon ko nakilala si Andrew. Naglalakad ako noon sa dalampasigan na halos hindi pinupuntahan ng mga tao. Ninanamnam ko ang bawat hampas ng alon ng dagat sa aking mga paa nang natagpuan ko siyang naliligo roon mag-isa. Isa siyang mayamang lalaking residente ng lugar noon pa man. Magandang trato niya sa akin simula pa noong nagkakilala kaming dalawa. At sa mga pagkakataong iyon, simula pa noong nagtagpo ang aming mga landas, ay inaamin kong naging masaya ako. Nagpaahon iyon ng matinding kagalakan sa aking puso. Nang naramdaman ko ang mainit na sinag ng araw sa aking muka, ay mabilis ko agad na iminulat ang aking mga mata na sinundan ng malalakas na kalabog sa aking dibdib. Wala ako sa aking kwarto. Iyon ang una kong napagtanto nang tumambad sa akin ng itim na kisaming gawa sa mamahaling muebles. Ang panlalaking amoy ng kwarto na nalalanghap ko ang tuluyang humatak sa aking isipan papunta sa mga nangyari kahapon. Uminom kami ng alak ni Andrew nang napagdesisyonan niyang igala ako sa kanyang mansyon. Pabor iyon sa akin. Hindi ko alam kung saan at kailan natapos ang aming masayang usapan dahil halos hindi ko na maalala ang lahat. Paniguradong tuluyan ako nakatulog at sa kwarto na ito niya ako dinala. Sumibol ang kaba sa aking dibdib habang mabilis na sinuyod ang aking katawan. Ganoon pa rin ang aking suot at wala naman akong nararamdaman ng kahit ano, kaya sa palagay ko ay walang gumalaw sa akin. Napahawak ako sa aking ulo nang naramdaman ang pagkahilo na paniguradong dulot ng alak. Ngunit nang may narinig akong mga boses na nanggagaling sa ibaba, ay dahan-dahan agad akong umalis ng kama at binuksan ang pintuan para dumungaw sa malapad at magarbong sala. Doon ko pa lamang narinig ng klaro ang boses nang tuluyan na akong nakatapak sa sahig ng kanilang sala. Anong klaseng mga tagaluto ba kayo, ha? Masasarap at malilinis na pagkain ang gusto kong ihain ninyo sa kanya. Anong tingin nyo kay Tasha? Hayop? Ayusin yung trabaho nyo. Galit na sigaw ni Andrew. Nang nakapasok na ako sa kusina, ay roon ko siya nakita. Pinapagalitan ng 2 katulong na nakayuko at tahimik sa kanyang harapan. Andrew? Tawag ko na nagpabaling sa kanya ng mabilis sa akin. Ang dating galit niyang muka ay naging maamo na ngayon habang nilalapitan ako. Gising ka na pala. Kamusta ang tulog mo? Anong gusto mong kainin? Huwag na, ayos lang ang tulog ko at huwag ka nang mag-alala. Ako nang magluluto ng pagkain natin. Nakangiting ani ko habang tinitingnan ang nagugulat niyang ekspresyon. Tasha, hindi kita pinapunta rito para gumawa ng ganitong bagay. Umupo ka na roon. Sina Yaya, Milda at Lumina magluluto ng pagkain natin. Hinawakan niyang bayong ko para igiya papunta sa malapad na lamesa. Nagprotesta agad ako. Andrew, sige na, kahit ngayon lang. Pasasalamat ko na rin to sa kabaitan mo at pagpapatulog mo sa akin dito. Sige na, hayaan mo na akong gawin ito. Bago pa siya makapagprotesta sa nais ko, ay lumapit na ako sa kanilang counter para simulan na ang aking pagluluto. Nanindig ang mga balahibo ko sa aking batok nang nakita ang nakapanghihilakbot na ekspresyon ng 2 katulong na nakatingin sa akin. Sa isang kurap ay bumalik agad ang pagkakayuko ng kanilang mga ulo na para bang namamalikmata lang ako kanina. Hindi ko na iyon pinansin pa at nagpatuloy na lamang sa pagluluto. Sinamahan ako ni Andrew doon. Patuloy ang pagprotesta niya, ngunit ngumingisi lamang ako bilang tugon sa kanya. Ikaw lang ba ang nakatira sa bahay na ito? Nasaan ang mga magulang mo?
Tanong ko nang nagsimula na ang tanghalian namin. Walang ekspresyon nang tumingin siya sa akin. Huminga siya ng malalim. Nasa States sa mga magulang ko. Kaya nag-iisa ako sa bahay na ito kasama ang mga katulong. Nung nakarang taon lang sila umalis. Asawa o nobya? Wala? Tanong ko. Tumingin siya ulit sa akin at umiling. Hindi na nagsalita. Tumango-tango ako habang tinititigan siyang ibinalik ang atensyon sa kinakain. Sobrang layo ng agwat ng edad naming dalawa. At higit sa lahat, mayaman at may itsura si Andrew. Kaya ang malamang wala siyang asawa o kahit nobya man lang ay nakapagtataka para sa akin. Kasabay ng pagtatapos ng aming tanghalian ay siya namang pagdagundong ng kulog sa buong kalangitan na sinundan ng malakas na ulan. Pasensya ka na. Sira kasi yung sasakyan ko. Hintayin muna natin na tumigil ang ulan. Ihatid kita sa hotel. Sabi ni Andrew habang tinitingnan namin ang marahas at malakas na pagbuhos ng ulan sa labas. Sumang-ayon ako sa sinabi niya, ngunit lumipas lamang ang 4 na oras ay hindi pa rin tumigil ang ulan. Lalo lamang itong lumakas hanggang sa nag-alas 6 na ng gabi. Paano ba yan? Di man lang tumigil ang ulan. Sobrang layo pa ng hotel. Dito ka na lang muna ulit matulog, Tash. Ayos na ba sa'yo yun? Tanong niya. Tumitig ako kay Andrew na nakapamaywang sa aking harapan. Sa likuran niya ay naroon ang 2 katulong na nakatayo at madilim ang titig sa akin. Kumunot ang aking noo. Kalaunan, kinakabahan may sumang-ayon ako. Ngunit ang dumating ang gabi, ganon pa rin ang estado ng panahon. Walang pinagbago. Bumaba ako ng hagdan pagkatapos kong maligo at magbihis ng damit na pinahiram sa akin ni Andrew. Naan niya ay pagmamayari raw ito ng kanyang ina. Nang tuluyan na ako nakababa, ay dumiretso agad ako papunta sa magarbo nilang kusina. Natagpuan ko roon ang 2 katulong na nagluluto ng hapunan. Ate Milda, tulungan ko na kayo. Lumapit ako, pero tumigil din nang napansing hindi man lang siya sumagot. Hindi rin lumingon. Sa bawat hiwa niya ng karne, ay halos mapapansin ko ang gigil dito. Malakas ang bawat hampas niya ng kutsilyo sa karne na halos umaalingaw-ngaw sa buong kusina. Maging si Lumi na kanyang anak ay hindi rin kumikibo. Kumunot ang aking noo nang may pumasok sa aking isipan. Pwede ba akong magtanong? Ani ko. Nang hindi sila kumibo, ay nagpatuloy ako. Malupit ba ang pagtrato ni Andrew sa inyo? Tanong ko. Oo. Malamig na sagot ng matanda. Napakunot ang noo ko. Taliwas iyon sa nakikita kong pag-uugali na pinapakita ni Andrew sa akin. Magsasalita pa sana ako, ngunit lumingon na ang matanda sa akin. Punong-puno ng galit ang kanyang mga mata. Malaki ang kasalanan niya sa amin ng anak ko. Kasalanang hindi mababayaran ng kahit anumang material na bagay. Sumimo lang matinding kaba sa aking dibdib nang narinig iyon. Kalaunan, umalis ako ng kusina na naninindig ang mga balahibo at gulong-gulo ang isip. Maraming bumabagabag sa akin kahit pa noong nagkaharap na kaming 2 ni Andrew sa hapag para sa paghahapunan sa gabing iyon. Wala akong napansing kakaiba sa pag-uugali ni Andrew. Kuryoso ako sa lahat. Hindi ko alam kung anong klaseng kasalanan nga ba ang nagawa niya sa mag-inang iyon para ikagagalit ng matandang katulong. Kahit na noong nakahiga na ako sa kama at nakatitig sa kisame pagkatapos ng hapunan, ay litong-lito pa rin ako. Isang nakakabinging sigaw ang umalingaw-ngaw sa aking pandinig na biglang nagpagising sa akin. Doon ko pa lamang napagtanto na nakatulugan ko ang mga iniisip. 5 a.m. Iyon ang nakita ko sa digital na orasan nang napadako ang aking tingin sa pader. Madilim at tahimik ang paligid nang lumabas ako ng kwarto. Kuryoso sa narinig kanina. Napadako ang tingin ko sa nakasaradong pintuan sa unahan na sa pagkakaalam ko'y kwarto ni Andrew. Unti-unti akong lumapit doon.
Anong kailangan mo? Kumalabog ang aking dibdib nang narinig ang boses ni Ate Milda sa likod ko. Sa gitna ng dilim ay nakita kong kasama niya si Lumi na may hawak na isang tasa. Magpapaalam na sana ako kay Andrew. Kailangan kong umalis ng maaga. Maaga kasi yung flight ko pauwing Manila. Ani ko, na katulad ng dati, walang sagot na natanggap. Lumipat ang aking tingin sa tasang hawak ni Lumi. Iminuwestra ko iyon sa kanya. Ako nang magbibigay sa kanya. Ani ko, at kinuha ang tasa na binigay naman niya. Pinanood ko ang pag-alis ng dalawang katulong. Nang nakababa na, ay tsaka ako kumatok. Nabuhayan ako ng loob nang narinig ko ang boses ni Andrew na pinapasok ako. Morning, bati ko. Morning. Alis ka na? Anya, at binaba ang pluma at kwaderno habang nakaupo sa kanyang kama. Oo kailangan kong makabalik agad ng hotel para makauwi ng Manila. Baka pagalitan ako ni Lola Sagot ko, sabay bigay ng kape sa kanya. Tumango siya, tinanggap ang kape. Sumimsim siya roon bago iyon binaba para tumingin sa akin. Malungkot ang kanyang mga mata. Paniguradong malulungkot ako sa pag-alis mo. Anya, at malungkot nang umiti sa akin. Isang kirot ang naramdaman ko sa aking dibdib nang narinig iyon. Pagkaraan ng kalahating minuto, ay roon na, unti-unting bumigat ang kanyang hininga. Andrew? Kinakabahang tawag ko. Nahihirapan pa rin siyang huminga na kahit ang pagbigkas ng isang salita ay hindi niya magawa. Huminga ako ng malalim at dahan-dahang umupo sa kanyang kama. Alam kong kahit na gano'n ang kanyang sitwasyon ay naririnig niya ako. Bago ang lahat, nais ko ulit ipakilala ang aking sarili. Ani ko at ngumiti sa nagtataka niyang mga mata. Tasha Corpus, anak ni Rihanna Corpus. Naalala mo pa ba ang mga babae na noon ay iyong ginahasa sa loob ng bahay na ito? Napangisi ako nang sinubukan niyang igalaw ang kanyang sarili habang habol-habol ang hininga. Umepekto na ang lason na aking nilagay sa kanyang inumin. Planado ang lahat. Ang pagpunta ko sa lugar na ito, sa kanyang bahay, at ang pakikisama ko sa kanya. Sinadya ko iyon. Isa kang demonyo, manggagahasa, ngunit dahil ang hustisya ay para lamang sa mga mayayaman, ay nabaliwala ang lahat. Giit ko. Tash! Bulong niya. Nang pinilit niya ang kanyang sariling makatayo, ay mabilis ko agad na kinuha ang patalim na nakaipit sa aking kaliwang hita at malakas na binaon sa kanyang leeg. Tumalsik ang malalapot niyang dugo sa aking muka at damit. Mas lalo akong napangisi habang tinitingnan ang pagtirik ng kanyang mga mata at ang pagbulwak ng maraming dugo sa kanyang bibig. Lalo kong nilapit ang aking sarili sa kanya nang nakita ang luhang dumaloy sa kanyang mga mata. Dahan-dahan kong hinaplos ang kanyang buhok at nilapit ang aking bibig sa kanyang tainga. Pwede ka nang magpahinga, mahal kong ama. Habang buhay, bulong ko roon. Pagkatapos kong ibulong iyon, ay kumalabog agad ang aking dibdib nang napagtantong isang bungo ng tao ang aking hinaplos. Habol-habol ko ang aking hininga habang nakatitig sa puro buto ng tao na nakakalat sa kama at pinagpipiesta ng malaking mga uod. Anong ibig sabihin nito? Nasaan si Andrew? Sa gitna, naroon ang isang kwadernong sinusulatan ni Andrew kanina. Nanginginig kong kinuha iyon nang napansing may nakasulat doon. Nagkasala ako. Dahil sa aking pagiging ganid, ginahasa ko ang babaeng aking minamahal. Napatay ko ang dalawang katulong na naging saksi sa aking nagawa.
Ngunit tinikom ko ang aking palad at hinayaang mabuhay si Rihanna. Binalaan ko siyang papatayin ko ang kanyang ina upang wala siyang isasalita sa batas. Sinunod niya ang aking utos, ngunit pagkatapos ng maraming taon, kinitil ko ang aking buhay. Dahil sa udyok ng dalawang kaluluwang pilit akong sinusunog sa apoy ng aking konsensya. Iyon na nakasulat na nagbigay ng matinding kilabot sa akin. Gulantang ako sa lahat. Wala nang mga butot bungo ng tao sa kama nang tumingin ako roon. Ngunit napapitlag ako nang biglang bumukas ang pintuan. Nanginginig ang aking kalamnan nang pinilit kong sariling tumayo at lumabas. Nanatiling madilim ang paligid habang binabaybay ko ang daan pababa ng sala. Nang nakarating ay napasigaw ako nang padabog na bumukas ang maid's quarter sa unahan. Nanuyo ang lalamunan ko nang nakita ang sahig nun na mayroong pinto na animoy may sikretong silid sa baba. Nakabukas iyon. Isang hakbang ang ginawa ko kaya nakita ko kung ano ang naroon sa ibaba. 3 magkatabing sementadong bagay na hugis parisukat ang naroon. Natutup ko ang aking bibig nang napagtantong bangkay iyon ni na Andrew at ng 2 katulong. Humangin ng malakas. Ang bawat gamit na naroon ay halos nagsiliparan dahil sa lakas nito. Sinundan agad iyon ng pagkamatay ng lahat ng ilaw sa loob na nagpadilim ng buong paligid. Doon na ako na alarma. Hindi ko mapigilang maiyak sa takot habang tumatakbo palabas sa mansyon ni Andrew. Pinilit ko roong makalabas kahit na nababangga sa matitigas na bagay dahil sa sobrang dilim. Nang nakalabas na ako sa tarangkahan ay umalingaw-ngaw agad ang malakas na pagsara ng pintuan ng mansyon na nagpasigaw sa akin sa sobrang gulat. Habol-habol ko ang aking hininga nang lumingon akong muli sa malaking mansyon. Nanlaki ang mga mata ko nang nakita sa bintana ang nakatayong silweta ng 2 babae at ng 1 lalaki nakatingin sa akin. Binalot ng sobrang kilabot ang aking sistema nang napagtantong simula pa nung pumasok ako sa mansyong ito ay ako lang ang tao na naroon. Puro kaluluwa ang aking nakikita, ang aking nakasama. Walang alam si Mama. Ang mga salitang kanyang sinasabi lang lagi sa akin ay ginahasa ako ng iyong ama. Ang lahat ng ito ay utos niya sa akin. Lumaki akong dala-dala ang pangarap na maisakatuparan ang kanyang hiling. Iyon ay ang patayin si Andrew Valenzuela, ang aking ama. Pagkatapos ng mga nangyaring iyon, ay umalis agad ako ng Bacolod pabalik ng Manila. Nang makarating sa syudad, ay dumiretso agad ako sa lugar na naging tirahan ng aking ina ng maraming taon. Mental Hospital.